Okay, and take note guys ha, sa daily natin kailangan crucial tong area to crucial tong part na to ha, yung 200 tsaka 50 EMA, crucial yan. Bakit? Crucial siya dahil if si 50 ay nag-cross pag ganyan nangyari, ibig sabihin dead cross yan sa daily natin. Hindi siya magandang sign dahil possible pumasok tayo sa bear market. Sa short term, baka makakita tayo ng downplay na naman at bumalik tayo sa loob ng ating falling wedge, and then balikan na tong 70k area. I-revisit na natin to. If ever na mangyari ay hindi tumuloy yung pag-cross at gumanito lang, magandang sign yun dahil malakas yun pagka ganun. Malakas yun na reversal kasi malakas sumabog pagka ganun hindi tumutuloy. Yun yung gusto ko lagi. Yun yung lagi kong inaabangan na play. Yung ganun yung mga malalakas na sumabog. And then bukas closing tayo. Trading crypto, especially with leverage, is extremely risky and you can lose your entire portfolio. This is not financial advice. This video is for educational and entertainment purposes only. Be aware of scammers impersonating us. If you can't find it on this YouTube channel, it's a scam. Welcome guys, tara update ko lang kayo sa ating chart kay BTC. Bali, grabe, ang ganda ng chart natin ngayon. Hindi natin expected na babastusin ni BTC yung SR rate natin sa 91k. Grabe. Ngayon, nasa 93k to 94k na tayo guys. At least nagkaroon tayo ng buhay. Ayun lang, bali, palala ko lang guys this is not a financial advice, this is only educational purposes only. Gusto ko lang kayo bigyan ng insight regarding sa price action ni BTC, and then sa forex, sa stocks, and sa crypto. Bali, grabe, ang ganda ng nangyari ngayong araw. Hindi natin expect, kaya nga 'di ba sabi ko sa inyo kahapon, di rin ako sigurado kung papasok ba ako sa trade kasi nagsama-sama lahat ng mga pattern na hindi natin gusto makita pero ito ngayon, bali in-update ko ulit ng ating chart dahil iba na naman at sinasabi sa atin ng chart. And then next SR flip area natin is 95k, and then let's see kung babasagin din ba to o babastusin din to ni BTC. Grabe, yung immediate resistance natin kahapon, binastos din niya ako nga pala guys, naalala niyo yung sinabi ko sa inyo before na gusto kong mangyari ay wag mag-cross si 50 sa 200. Nangyari nga guys, grabe, tama yung prediction natin. Yung gusto ko sana mangyari ay lumiko siyang pag ganun, tapos makakita tayo ng malakas na pagsabog. Ayun nga guys, nangyari nga yung sinasabi ko sa inyo. Then grabe, hindi ko rin expected kaso wala akong entry kahapon kasi naguguluhan ako sa possible mangyari kasi gawa nga 'di ba na mayroon tayong rising wedge, and then ngayon binastos din niya yung rising wedge. Pero nag-play out yung ating sinasabi natin before na yung mini inverse head, naalala niyo guys, ito yun tapos ito yung neckline, naalala niyo yun 'di ba, sinukat natin yan sakto dun sa ating sakto dun sa binirake out ni BTC. Grabe sakto, diba guys, tama. At least na bigyan ko kayong idea kaso mahirap lang kahapon kasi nagsama-sama yung mga ibang pattern tapos andun din siya sa lahat ng mga resistance natin, pero grabe, binastos lang ni BTC lahat, diba? Then ngayon, ano ba sinasabi sa atin ng chart? Marami nagsasabi sa comment section, JB Trader, papasok na ba ako ng trade? JB Trader, maganda na ba bumili ngayon? JB Trader, maganda bang maglong na ulit? Lagi ko diba sinasabi sa inyo, huwag nyo munang pasukan ang mga coin na nagbe-breakout. Don't chase the pump kasi baka bigla tayong ibalik pa ilalim. Hintayin nyo munang kumalma na mag-consolidate ulit si Bitcoin, na gumawa siya ulit siya ng panibagong support doon and resistance. Let's see if ever kung sabihin natin bastusin to. Next natin ay kung gusto nyo, kung di nyo talaga mapigilan ng kamay nyo na magta-trade, lang, trade by lang talaga tayo, level by level, yun lang.
Simple naman, pwede naman kayo mag-trade level by level. Ito kasi yung sunod na resistance niya. Ito, dito siya nagpakita noon last, diba? Dito tayo na-reject, dito tayo possible. Balikan din yan, pero still, huwag tayo muna magmadali kasi maaga pa para sabihin na all-time high na ulit. Hindi pa ha. Baka ano lang to. Late lang. Ito lang yung ating hinihintay natin na late breakout lang ni BTC na dapat may isa pang breakout. Nung March, ngayon lang nangyari, nung April. Kasi kadalasan March talaga last breakout ni BTC pero late nangyari. Ayun lang. Kaya steady lang ha. Huwag kayo basta-basta trade by level lang tayo guys. Ngayon, nandito tayo sa 95k. Kung gusto nyo mag-long, wait nyo muna correct ha. Hintayin nyo muna bumalik dito sa 90 bago kayo pumasok. Then mag-dribble dyan. Hanggang balikan niyang paulit-ulit yung ating yung 95k area hanggang humina ang resistance para basagin agad. Huwag basta-basta mag-trade ng biglaan, baka maipit ha. And then quick lang tayo ngayon, quick starting lang kasi wala masyado tong galaw kasi gawa ng kaka-breakout lang natin. And then let's see kung ano meron sa weekly chart natin. Possible bang balikan tong natin dito? Let's see, hindi ko sure kung babalikan to yung maliit na week natin. Pero based on the chart, pwedeng hindi na. Baka ito na talaga yung kaso magnet zone kasi yan guys kaya mag-ready lang kayo, baka biglang tumulo ng konti, baka bumaba ng konti as next week another leg up na naman tayo kung mabastusin ulit ni BTC ha. Ngayon, maganda lang kasi nag-play out yung ating rolling wedge. And then, yung ating laging binabantayan na pattern. Let's see, parang nandun na tayo ngayon. Possible, may isa pang down, then another pump. Then, bago tumulo. Let's see ha, ganyan. Ito yun parang ito na yung leg up niya. Then, bumaba. And then, nag-pump. Then, possible, tumulo eventually. Let's see, tingnan muna natin ha. Kung gusto nyo i-trade, level by level muna tayo ha. Huwag mo munang basta-basta mag-long. Hintayin nyo munang bumalik sa support then bago mag-entry. Ayun lang. Sa Ethereum, check natin sa Ethereum. Sumabay din sa galaw ni BTC kahit paano. Ito yung ating dinawing kahapon na parallel channel na parang flag. And then, if ever mag-play out to pailalim, kaya expected nyo na balikan tong 1k area natin ha. If ever di tumabay talaga sa pump ni BTC, expected nyo baka mga 2k lang ilaro nito kasi level by level lang ulit tayo mag-trade ha. Kasi ang dami nating resistance kay Ethereum, nagsama-sama na lahat. Tapos hindi pa ganun kalakas ang kanyang market structure. Ang daming flag na bear flag ang dami pang downtrend na nangyari. Hindi katulad ni BTC, nakalabas tayo sa downtrend. Ethereum na nakulong tayo sa loob. Let's see. And then, check natin ng CoinGlass kung ano meron. 24 hours. Based on the CoinGlass chart natin, umakapal lang ilalim kasi dumadami ang naglolong guys ha. Dumadami ang naglolong, possible balikan to ng market maker pag kumapal ang liquidity sa ilalim. Yun nyo na baka mag-hurtang market ha. Be conscious lang, huwag masyado walang masyado short, kaya wala masyadong liquidity sa taas, baka hatawin tong ilalim, baka balikan nyo 89k area natin. Let's see in 12 hours, tingnan natin ang 12 hours. Meron din, sa 12 hours meron din possible mag-play out to mamaya, gandang mga madaling araw na to, baka mag-play out, possible kuhanin to, sabay biglain tong ilalim ha. Let's see, 95k, revisit kay 95k. Let's see kung i-revisit niyo yung 95k ha, muna. Tapos bago bumaba. Yun lang. Tapos based on the chart pa tayo. Expected nyo na may naiwanan tayong dito ha. CME gap.
baka this week, this days, baka i-fill out to. Expected nyo na baka makakita tayo ng pagbagsak ng price ni BTC. Then sa news, baka may bigla ang announcement na naman si Powell o kaya si Trump na hindi maging maganda sa market. Kaya laging check nyo lang yung social media. Ayun lang. Tapos, yun lang, hanggang dito lang tayo ngayon kasi quick update lang. Dahil itong pump lang to ay mabilisan lang kasi yung galaw na to. Binastos lang talaga ni BTC. Pag ganito kasi mga pump, walang masyadong update to ngayon sa market eh. Masaya lang tayo kasi nag-pump lang siya ulit. Pero goods na rin yung AI trading bot ko na wala tayong ginagawa. Goods din kasi ito pa positive na ulit ang PNL natin. Kikita nyo naman dun sa update ko ngayon mamaya. Ayun lang, then paalala ko lang ha, yung kung gusto nyo mag-trade, lagi nyo i-check yung position sizing, leverage, tsaka yung margin. Huwag masyado mag-over leverage para hindi ma-liquidate. And then yung wala pa mga OKX dyan, Merxy, nasa description lang yung link para diretso na kayo sa website nila para hindi kayo ma-phishing site ha. Ayun lang. Always remember, trend is a friend. Bye-bye. Trading is never as easy. But who say you can't have fun? In every minute you lend, the more you will enjoy. As you grow up in this industry, you will find yourself and so round yourself with people who will help you to grow up as trader. It's hard in the first place, but I am sure you will be successful. As a trader, always remember trend is your friend.